Paano kung sabihin ko sa'yo na lahat ng ginagawa mo para sa iyong vision board o kaya yung mga 5-year goals na sobrang pinaghapo pa na tinahandaan mo, baka hindi talaga vision yun. Malaking posibilidad yan. Baka nga, Baka puro ambisyon lang pala, di ba? Kasi kapag narinig natin yung salitang vision, ang unang pumapasok sa isip natin yung mga corporate meetings. oo, yung mga motivational seminars o kaya yung mga slogans na nakaprint ng malaki sa pader ng opisina. Tama, yung para ma-motivate yung mga empleyado. Palagi nating iniisip na ang vision nakatali yan sa pansariling ambisyon o yung pag-imbento ng sarili nating kinabukasan. Pero, paano kung iba pala talaga siya? Para sa'yo na nakikinig sa atin ngayon, paano kung ang tunay na direksyon hindi nagsisimula sa isang masayang brainstorming session? Wait, kung hindi sa brainstorming, san? Sa isang matinding kalungkutan? Isang mabigat na damdamin? Grabe yung shift na yon ha. Kaya dito sa ating malalim na talakayan ngayon, hihimayin natin yung dokumentong Vision Casting, Inspiring Others to Follow God's Plan. Oo, at ang main goal natin dito ay basagin yung mga maling akala. Aalamin natin kung paano ba talaga nagsisimula ang isang biblical na vision. Tapos, titingnan din natin kung paano siya naiiba sa simpleng ambisyon at kung paano ito nagpapakilos sa mga tao. Pero teka, balikan ko yung sinabi mo kanina. Alin doon? Yung hindi siya nagsisimula sa magandang ideya. Sabi sa mga notes natin, nagsisimula daw ito sa isang burden o pabigat sa puso. Tama. Paanong yung isang magandang direksyon para sa buhay mo mag-uumpisa sa isang negative o mabigat na damdamin? Kasi ganito yan eh. Ang tunay na bisyon, lagi yang nagsisimula sa tinatawag na banal na kalungkutan. Isang holy discomfort, kumbaga. Holy discomfort. Parang hindi ka mapakali. Eksakto, hindi ka mapakali kasi may nakikita kang mali na pakiramdam mo kailangang itama. Makikita natin yan sa buhay ni Nehemias. Oo, yung sa lumang tipan. Oo, isipin mo yung sitwasyon niya. Isa siyang opisyal na may sobrang ganda at komportableng posisyon sa palasyo. Pero nung mabalitaan niyang wasak yung mga pader ng Jerusalem, Ano ginawa niya? Gumawa ba agad ng plano? hindi eh. Hindi siya kumuha ng papel para mag-drawing ng blueprint. Hindi rin siya nagpatawag ng emergency meeting. Ang ginawa niya, umupo siya, umiyak, at nag-ayuno. Teka, medyo kakaiba yun sa standards natin ngayon. Kasi ngayon, kapag may problema, ang sasabihin ng mga tao, huwag kang umiyak, aksyonan mo na agad. Oo nga, fast-paced na tayo ngayon eh. Pero siya, hinayaan niya munang maramdaman yung bigat. Kasi yung burden na yon, hindi lang yung simpleng pagkaawa. So ano siya, parang mas malalim na realization? Oo, nakita niya yung problema hindi lang bilang mga nasirang bato at kahoy, nakita niya yung espiritual na krisis ng mga tao. Makes sense. So yung burden, yun yung pag-iyak sa problema. Tapos yung bisyon, yun yung pag-unawa sa solusyon na galing sa Diyos. Tumpak, kung wala yung unang hakbang na yon, yung pagkadurog ng puso, yung gagawin mo ay magiging pansariling proyekto na lang. Napapaisip tuloy ako, baka kapag sobrang bigat ng pakiramdam mo sa isang problema, hindi ka lang basta nagrereklamo Baka may pinapagawa na sa'yo, di ba? O baka may solusyon na ipinapakita ang Diyos. At diyan napapasok yung malaking kaibahan nito sa ambisyon. Kasi ang ambisyon, parang lagi nitong tinatanong, ano ba yung mabubuo ko para sa sarili ko? Tama, laging nakafocus sa ako. Gusto natin ng pruweba agad, gusto natin may garantiya bago tayo gumalaw. Pero yung vision, nagtatanong ng ano yung ipinapakita ng Diyos. Tapos susunod ka kahit walang pruweba. Parang ganito isipin mo yung ambisyon parang pagtatayo ng monumento para sa sarili mo. Gusto mo ikaw yung bida. O ikaw yung may hawak ng kontrol. Pero ang vision, parang sumusunod ka sa isang mapa na hindi naman ikaw yung gumuhit. Ang ganda ng analogy na yan. Nagtitiwala ka sa gumawa ng mapa kahit hindi mo pa nakikita yung mismong destinasyon. 'Di ba? At yan mismong pagtitiwala na yan, makikita natin yan sa mga historical figures. Kunwari si Abraham. Oo, naglakbay siya ng walang hawak na mapa dahil lang sa isang pangako. Tapos si Moises din, nung tinawag siya dun sa nag-aapoy na palumpong, nung naginarte siya na parang
Bakit ako? Hindi naman ako magaling magsalita. Hindi siya binigyan ng Diyos ng listahan ng mga strengths niya para ma-motivate siya eh. Hindi sinabi na, kaya mo yan. Believe in yourself. Hindi talaga. Ang ibinigay na kumpiyansa sa kanya, hindi galing sa sarili niya. Sinabi lang ng Diyos, ako ay sa iyo. Presensya lang. Wait, kapag inisip mo yan ng malalim, binabaliktad niyan yung buong konsepto natin ng self-confidence ngayon. Paanong binagbaliktad? Kasi kung ang lakas mo galing lang sa sarili mong galing, mapapagod ka talaga. Kaya pala ang daming nabiburnout eh. Totoo yan. Ang ambisyon, madaling maubos. Kasi nakadepende lang sa lakas ng tao. Ang bisyon, tumatagal kasi nakadepende sa grasya ng Diyos. Okay, gets ko na yung source of energy. Pero teka, bibigyan kita lang kaunting pushback dito. Sige, ano yon? Kung ang bisyon nangangailangan ng buong pagtitiwala sa Diyos, ibig bang sabihin, uupo na lang tayo? Maghihintay na lang ba ng himala na mahuhulog mula sa langit? Yung typical na misconception tungkol sa faith. Oo, kasi maraming nagsasabi, kung nagpaplano ka raw masyado, wala kang tiwala sa Diyos. Pero babalikan ko si Nehemias. Pagkatapos niyang umiyak, hindi naman siya tumambay lang, di ba? Hindi siya tumambay at dyan natin makikita na ang pananampalataya at pagpaplano, hindi sila magkaaway. So paano niya ginawa? Pinapabanal ng faith yung pagpaplano niya. Nang makaharap niya yung hari, hindi siya pumunta doon na walang plano. May nakahanda siyang requests. Anong hiningi niya? Humingi siya ng mga liham para sa otorisasyon at proteksyon. Tapos, humingi rin siya ng mga materyales tulad ng kahoy mula sa kagubatan ng hari. At humingi ng sapat na oras. Pero teka, hindi ba parang kulang sa faith yun? Hihingi ka pa ng permit at security sa isang hari na tao lang din. Nasaan yung bahala na si Lord? Magandang punto yan. Pero yung bahala na attitude, Parang naiisip ko tuloy yung kwento ng dalawang karpintero after ng bagyo. Alam mo ba yan? sige, paano yung kwento? Nasira yung mga bahay nila. Yung unang karpintero, sabi niya, malaki pananampalataya niya, kaya kumuha agad ng martilyo. Pukpok lang ng pukpok, walang sukat-sukat. Ang sabi niya, kikilos ang Diyos dito. Naku, magugulo yan. Magulo talaga. Yung pangalawa, bago pumukpok, umupo muna. Nagplano, naghanap ng tamang kahoy, inaral yung pwesto. Pareho silang nananalang, pero sinong may matibay na bahay? Yung nagplano, syempre. 'Di ba? Minsan kasi nagiging palusot natin yung faith para maging tamad mag-prepare. Iyan mismo ang panganib. Kapag pinaghihiwalay natin yung espiritual sa praktikal, ang pagpaplano ni Nehemias, hindi yun kawalan ng pananampalataya. Patunay yun ng pagiging mabuting katiwala o steward. Stewardship. Oo, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Kaya kung babalikan natin yung source material natin, madalas nangangailangan ang vision ng Diyos ng mga human structures. So hindi pumapalit yung grasya sa responsibilidad natin. Nagbibigay pa nga ng direksyon. Tama. Okay, so may plano na si Nehemias. Kompleto na yung materyales niya. Pero mag-isa lang siya eh. Oo nga, hindi niya kayang itayo yung pader ng isang buong syudad mag-isa. So paano mo ngayon inililipat yung vision na nasa isip mo pa lang papunta sa kamay ng daan-daang tao? Diyan napapasok yung communication, di ba? Paano gagawing action ng buong community yung isang idea? Eksakto. Tingnan natin yung aklat ng Habakuk, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 3. May utos doon. Isulat ang bisyon, gawin itong malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang makabasa nito. Wait, isulat tapos gawing malinaw? Bakit kailangang isulat pa? Ala tumagal, para durable. Kasi kapag napagod na ang mga tao, kailangan nilang mabalikan kung bakit ba nila ginagawa yung isang bagay. At bakit kailangan malinaw? Kasi ang kalituhan o complexity, nakakapigil yan sa paggalaw. Paralyzing yan eh. Pero ang kalinawan, nagpapakilos yan. Parang ano yan eh. Isipin mo bumili ka ng malaking cabinet sa IKEA. O tapos? Dineliver sa bahay, pagbukas mo puro kahoy at tornilyo lang. Tinapon ko yung manual, tapos sasabihin ko sa mga kasama ko sa bahay, sige, buuin nyo na yan, tiwala lang. Nako, walang gagalaw doon. Walang gagalaw talaga, tititiga lang nila yung kahoy. Kahit anong motivate ko sa kanila, kung hindi nila alam yung unang hakbang, walang mangyayari. Totoo yan. Ang vision,
Hindi lang yan palamuti sa pader. Ito ay direksyon. Ang layunin ng vision casting ay gawing shared mission yung personal na burden mo. Paano ginawa ni Nehemias yun? Naging tapat siya. Sabi niya, sira ang Jerusalem. Tapos nagbigay siya ng solusyon. Tayo'y magtayo. Binigyan niya ng layunin para hindi na tayo mahiya. At pinakita niya na kasama nila ang Diyos. Kaya sumagot yung mga tao ng, tayo na at magtayo. Oo, naging malinaw eh. Kumilos na sila. So, naging malinaw ang vision. Nagsimula na silang magpatong ng bato. Kapag nasa ganitong part na tayo, madalas akala natin smooth sailing na, di ba? Wala nang sagabal. Yun ang madalas na maling akala. Kasi nga, kasama natin ang Diyos so dapat madali na. Pero ang nakakagulat, kapag nagsimula na ang tamang action, saka pumapasok ang malaking gulo. Iyan ang realidad ng oposisyon. Sa kwento, dumating sina Sanballat at Tobia. Nagsimula sa panunuya. Kahit asong gubat lang umakyat dyan, guguho yan. Grabe yung insulto Takot at panggugulo. Pero, yung oposisyon, hindi ibig sabihin yan, kinakancel na ng Diyos yung vision mo. Minsan nga confirmation pa yan na tama ginagawa mo di ba? Eksakto. Parang barko lang yan Kapag umaandar ka, asahan mo nang may mga salungat na hangin at tatama sa layag mo. Haharap at haharap ka talaga sa hangin. Oo, at hindi mo naman ititigil ang paglalayag dahil ang humangin. Aayusin mo lang yung layag mo para magamit yung hangin papunta sa destinasyon mo. Pero ang hirap nun in real life kapag may death threats na. Paano ka pa magpapatuloy? Ang tugon ni Nehemias, una, nanalangin siya. Ikalawa, hindi siya nagpaabala. Sabi niya, I am doing a great work and cannot come down. Hindi niya pinansin yung mga bashers kumbaga. Oo. Ikatlo, pinaghandaan niya ng praktikal. Inutusan niya yung mga tao na humawak ng sandata sa isang kamay habang nagtatayo naman yung kabilang kamay. Grabe, isang kamay may kutsara para sa semento tapos yung isa may hawak na espada. Nakakaubos ng lakas yun Kaya maraming lider ang maagang sumusuko Dahil sa emosyonal at pisikal na pagod. Oo, at sa maling akala na kapag mahirap, ibig sabihin, mali na yung ginagawa. Dito papasok yung konsepto ng paghintay mula sa Habakuk. Yung kahit mabagal, hintayin mo. Tama. Ang pagkaantala o delay, hindi yan denial mula sa Diyos. Panahon yan ng paghahanda. Tulad ni Apostol Pablo at nung Macedonian Call o ni Pedro dun sa rooftop vision. Pwedeng magbago ng direksyon habang naghihintay ka. Oo, para sirain yung mga lumang tradisyon mo bago mo gawin yung susunod na hakbang. Ang galing. Kung ang delay ay hindi denial, maiiba talaga pananaw natin. Pero wait, may isa pang interesting angle dito. Ano yun? Nakipa natin paano ipaglaban ng bisyon. Pero paano kung puro bisyon lang tayo? Puro tayo pangarap tapos walang malinaw na misyon sa araw-araw? O paano kung iwaksin na natin ng tuluyan ng bisyon? Magandang pag-usapan ng pagkakaiba niyan. Ang bisyon, yan yung destinasyon. Saan ba tayo pumunta? Okay, yung long term. Ang misyon naman, yan yung daan o pagkakakilanlan natin ngayon. Paano tayo namumuhay habang naglalakbay? So, pag puro bisyon walang misyon. Ilusyon yon. Ouch. Paano naman pag puro misyon walang bisyon? Maintenance, paulit-ulit na lang. Wait, here's where it gets really interesting. Kadalasan ginagamit ng mga negosyante yung Proverbs 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Nako, paboritong i-quote yan sa mga seminars. Oo. Sinasabi nila, kailangan mo ng vision board o sales goals para hindi ka bumagsak. Tama ba ang paggamit nila dyan? Malaking hindi. Ang vision sa Kawikaan 29:18, hindi yan tumutukoy sa personal na pangarap o sales targets. So, hindi siya tungkol sa bibiling kong kotse in 5 years? Hindi talaga. Tumutukoy ito sa divine revelation ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos na gumagabay, ang tao gagawa ng sarili nilang patakaran. Na magdudulot ng kalituhan. Oo. Yung salitang perish doon, hindi physical na kamatayan agad. Ito ay moral at espiritual na pagkasira o unraveling. Nawawalan ng disiplina, nagiging watak-watak. Binalik mo na naman ako sa barko at layag kanina Yung bisyon, yung destinasyon, tapos yung misyon, yun yung kompas sa araw-araw. Eksakto. Kung wala kang kompas, kahit gaano kabilis yung barko mo, mapapahamak ka. Wow.
So kung ilalagom natin ng mabilis ang kabuuan ng talakayan natin ngayon, ang tunay na bisyon, hindi lang yan isang motivational speech. Tama. Galing ito sa Diyos na nagsisimula sa isang burden. Kailangan din ng matalinong pagpaplano, tulad nung kay Nehemias. At malinaw na komunikasyon, tulad sa Habakuk. Tapos, kailangan manindigan kahit may oposisyon. Pinagsama-sama nito yung destinasyon natin at yung pang-araw-araw na misyon. Nakuha mo lahat, iyan ang kabuuan ng vision casting. Kaya para sa iyo na matitiyagang nakikinig, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na pag-iisipan mo ng sarilinan. Tingnan mo yung mga layunin at visions na hinahabol mo ngayon. Saan ba galing yan? Oo, ito ba ay galing sa sarili mong ambisyon na nangangahanap ng palakpak at pruweba o galing ito sa isang banal na kalungkutan na nagaanyaya ng iyong pagsunod? Ano yung patuloy na dumudurog sa puso mo ngayon pagdating sa pamilya mo, sa trabaho o sa komunidad? Baka hindi lang yan simpleng reklamo. Tama? Baka hindi yan simpleng stress lang. Baka yan na mismo yung binhi ng tunay na bisyon na ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos na naghihintay lang na iyong isulat at buuin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa edisyong ito ng ating malalim na talakayan. Hanggang sa muli.